amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful! 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 Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Wala pang isang taong natatapos ang rehabilitasyon at repair sa EDSA. Ngunit lumitaw na ang maraming lubak kasunod ng malakas na ulan dulot ng habagat. Dahil dito, humirit si Senator Ping Lacson na imbestigahan ng Senate Committee on Public Works ang EDSA Rehabilitation Program. Kasunod nga ng paglitaw ng mga problema sa ilang bahagi ng pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sinabi ni Lacson na nakakabahala na kaagad nasira ang bagong rehab na EDSA. At kailangan na naman ng modernisasyon, kailangan na namang kumpunihin gayong ito ang dapat simbolo ng pagbabago at modernization na ngayon ay nagpapaalala sa paulit-ulit na problema sa quality ng infra projects ng pamahalaan. Layunin daw po ng investigasyon na matukoy kung maayos bang naisagawang rehabilitasyon na gamit ng tama ang pondo at nasunod ang plano at pamantayan sa proyekto. Isyu ng bayan, ang katotohanan. Dos por Dos. May team ang balak, magtago ka na. Dos por dos, si Jerry at si Anthony. Narito na, dos por dos, hahataw ng todo. Urado ka, dos por dos, ang katotohanan. Dala nila, dos por dos, walang sinasamba pali. Maniwala ka, dos por dos, hataw ng husto tol. Umasa ka, dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Marami na namang walang pasok. Oo. Pero paano nga kaya yan na kumbatsero? So may mga make-up classes na kailangan gawin? Meron na kumbatsero, pero gaya nga nung nabanggit natin, may mga nasanay na tayo sa online saka dun sa asynchronous. Ayun, Kaya hindi masyadong nahihirapang magpahabol ngayon. Hindi katulad nung araw na mula nung hindi pa naiimbento yung mga online at anong tawag doon? Yung asynchronous classes. Kaya pala nung matanong si Secretary Sani Angara, Ano naman ang sabi ang sabi daw ni Secretary Sani Angara, hindi pa natin kailangang mag-make up. Aba, bakit si Ara dito nagme-makeup na? Wala pa raw nakikitang dahilan para mag-make-up Ayan. classes. Ayon daw po kay Senator Angara, kaya ng bagong 3-term school calendar na bawiin ang learning losses na idinudulot ng mga class suspensions ngayon. Ayun. Yun ang importante ngayon. At least may alternative mode tayo ng pag-aaral. Kapag walang pasok, ang lakas na naman kasi ng ulan. Puntahan na natin ang mga nauulan na nating RH reporters. Okay. Kung saan-saan sila naroroon. Unahin natin ang nandun sa Paco, Maynila. Para sa kanyang awitin.
minsan pa ulan. Hatid ni Haji Alejandro. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin! Sherwin! Go, go, go! Nang bumuhos ka, wag nang tumigay pa. Pero parang ayaw na ng mga kababayan natin ng ulan. Dahil 2 linggo na dito nga sa palengke ng Paco Market na halos, tignan mo, alas 6 na ng umaga, pero parang alas 6 pa rin yung itsura dahil napakakulimlim at matumal yung tao na dumarating. Tignan mo yung mga tindera sa gilid, talagang tiyagaan na lamang yung ginagawa. Kagaya nitong nagtitinda na si ate, pangalan nyo? Marlene po. Ate Marlene. Echin. Oo, na ang tinitinda niya, ito yung mga plato-plato ng mga isda. 100 pesos na lang pero matumal. Opo, matumal po. Oo, dahil gantong panahon, konti yung namimili. Konti na Maulan, mimili ng mga tao. Oo, at syempre, dahil ikaw, ito na lang yung paninda mo, Ano bang hindi pa klaseng isda nauubos yan? mula kanina. Opo, marami pa po. Anong klaseng Kanina isda, pa. Sherwin? Kasi matumal. Ayan, galunggong, 100 lang per sarap plato, yan. hasa-hasa, matangbaka, hiwas, yung kanyang mga Yung- paninda na hanggang ngayon, nauulan na rin. Sherwin, paki-zoom out nga yung galunggong. Tingnan natin kung ano itsura. Yung galunggong. Paki-zoom out. Yan. Parang malalaki Yan ang ang galunggong na yan. Oo, babae ba Hindi, yan? ano to mga galunggong na babae. Babae yan. Galunggong babae. Ganun pala. Yung Dalagang- maliliit lang siya pero bilugan dahil nga babae. Oo. Tapos yung mga matang baka, tignan mo naman yung mga mata ng baka. Talaga namang tirik na. Yung, Wala pa ring bumibili. Wala bang dalagang bukid na lalaki dyan? Wala pang dalagang bukid na binata. Oo. Pero yun nga, ang problema nitong si ate Marlene, mula pa kaninang ano oras ka nagsimula magtinda? Alas 4 ng maga. Alas 4 ng umaga. Ilang wala plato pa. pa lang nabibili sa'yo? 10 pa lang. 10 pa lang. So, ilan ang dala mo ngayon? Ali 15 ang nabenta sa akin. 15 kilos na yung nabili. 15 na plato. Po. Nasa 10 kilos na po yun. Yung nabibenta mo pa lang, meron ka pang 30 kilos sa pinoproblema. Opo. 30 kilos pa yung pinoproblema niya na Di bale, maubos. maaga pa naman. Sa bagay, maaga pa naman. Pero nga, yung dahil nga sa tumal ng mga bumibili ngayon dahil sa dire-diretso, ang feeling niya, exhausted na, Opo. pagod na. Si Ate Marlene na 2 linggo na patuloy yung pag-ulan, walang masyadong kita. Puro ganito. Ang bawi nyo na lang yung pangbili ng pagkain. Pambili ng pagkain. Tsaka yung pambaon. Kaya lang wala namang pasok. Pang-ipon na lang para maghapon, kape-kape, merienda. Si Ate Be, may pamilyadong tao na. May mga anak na at may mga apo na. So ngayon ang binubuhay na lang mga apo. Apo na lang po. Apo na lang ang binubuhay ni Ate Marlene ngayon. Nakikinig ba siya sa DCRH, si Ate Marlene? Hindi. Nakikinig ka ba Ate Marlene sa DZRH palagi? Opo. Akala ko hindi. Sana sinabi mo hindi eh. Nakikinig. Palagi nakikinig to sa DZRH Nakikinig ka kahit ba sa na DCRH, sa Ate Marlene? Pagkano sa online sa cellphone. Sa cellphone. Ganon? Bigyan mo na kaya ng salapihan. Bigyan mo na, Sherwin. hindi bili na natin tong kanyang isda. Yan Ate Marlene para hindi ka na mahirapan. O yun, 1,000. nagkakaabutan. Maraming salamat po sa Nagkakaabutan DZRH. dyan ah. Ang radyo ng bayan. Aba. Hindi kami yun. Kauna-unahan sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sorry. Sa gobyerno yon, radyo ng bayan. Sa gobyerno, PBS yun, PBS. Sa gobyerno yon yung radyo ng bayan. Bali po. O radyo ng una. Radyo ng una. Pero hindi talaga to yung winner natin. Yung listener natin nandoon. Ganun ba? Kala naman namin. Pinakita ko lang kasi yung tinda ni Ate Marlene na halos sa ilang oras na siya, wala pa rin masyadong bumibili. Pag gantong umuulan at nauulanan yung isda, lalambot yan. Oo, Dapat hindi masyadong nabababad sa tubig yung isda. Pero iniwan ito na na yung tuloy. winner natin ngayong umaga. Iniwan na Sa tuloy Malakas niya. promo. Diretso ko na. Pero swerte Magandang niya. umaga po. Swerte niya. Nagka 1,000 siya. Sige. Diba? Ayan natin, ang pangalan nyo? Marilyn po. Marilyn din. Marilyn din pala pangalan nito. Pare ko, nakikinig ka talaga sa TSRH. Opo, sir. Ang kauna-unahan? Radyo ng 2x2. Nakakatakot tong mga to. Baka mamaya. Kung ano masabi pa. Ate masabi, Marlene, sino radyo paborito agi mo na. sa tuwing umaga? Si
Anthony Taberna po and Jerry Baha po. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2, meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa DCRN. Ano ginagawa mo dito sa Paco Market? Namimili po ng paninda. Namimili ng paninda, pero kanina na-monitor mo kung ano yung ating word of the day. Opo. Ano ating word of the day? Unlimited po. Unlimited! Meron kang medium component at sa atin ang Astron, alagang maasahan. Plus, meron ka pang Charm Popcorn, Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn, Purple Eternity kapag ginamit sa inyong mga damit anlawin kahit na umuulan, Charm Popcorn, Purple Eternity Plus, may utang. Wala po. Wala. So gamitin mo na lang sa ulan ang ating DZRH umbrella na pwedeng takpan ang iyong mukha kahit na sinisingil ka ng pinagkakautangan mo, hindi ka makikilala. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasama sa 2x2? Maraming salamat po. Hindi ko po alam na makuha ako dito. Lagi mo na papakinggan. Opo. Thank you po, Ate Marlene. Naiyak na si Salamat Ate Marlene. po. Ay, naku na. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na po umiyak. Marinig. Wala ako marinig, kuya. Ayan. Huwag ka na raw umiyak, Ate Marlene. Ano mga paninda ni Ate Marlene? Mga kakanin po. Kakanin. Asan? Papananak yun, ganun po. Asan? Asan yung tinda niyo? Pinamili niya. Ay, pinamili ko po. Doon ititinda sa lugar nila. Lugar po namin. Okay. Ayos. Thank you, Ate Marlene. Thank you. Thank you po. Thank you po. Sir Attorney Angelo Palmones po. Oh, tingnan mo. Jerry Baha. Jerry Baha. Nakikinig talaga sa DCRH. Yan ang maganda. Nagahalo-halo na. Kaya naman, sa mga nice manalo ng 1,000 pieces, lagi dumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn, Purple Eternity RH6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Edniel, standby ka lang at nang makita natin kung ano nang nangyari dyan sa inaspalto ng Redicon. Nga. Dati multivitamins lang yan eh. Oo nga. Yung Redicon na yan. Redicon. Ngayon pala ay gumagawa Construction na company na. ng kalsada. Redicon Porte. Alas 7 na umaga. Number 1. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hola a todos,
Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Barasin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili nyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Ay, Kuya Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan. Magandang morning. Hindi pa namin inaagaw yung tagline ninyo, ha? Sa inyo pa rin yun, Radyo ng Bayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Ora! Kapopoy! 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, wala pang 1 taong EDSA Rehab Project pinaiimbestigahan matapos lumitaw ang mga lubak. Malacanang tiniyak na walang leadership funds sa panukalang 2027 national budget. Dating DPWH sa Secretary Manny Bonoan nilinaw, Senate Leadership Fund na buo matapos maalarma si PBBM sa budget insertion. Attorney Claire Castro naghamon ng verbal slugfest. Sino hinamon? Sino si kaya? Kong Egay. Department of Energy tinukoy ang 5 potensyal na lugar para sa nuclear power plants. At matinding init na naranasan sa ilang lugar sa Mindanao, klase sinuspinde. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Umpisa na natin ang balita sa pamamagitan ng update sa EDSA. Nandoon si RH52 Edniel Parosa. Kamin, Edniel! Tumingin ka, Jerry, malakas ang buhos ng ulan. Napakadilim na kaanitan dito sa ibabaw ng EDSA. Mula ito ng Cubao hanggang papasok ng Makati City ngayong Games sa umaga. Nadaaring atinip kung pagi ng EDSA na sinasabing nakitaan din ang lubak kahit bagong asfalto
Partikular sa bahagi ng Australia at Kalayaan southbound. Pero hindi naman ito nagdudulot ng matinding trapiko epekto sa daloy ng mga sasakyan sa ngayon. Ngayon man, kapansin-pansin na katunying na medyo tumataas nga itong tubig sa mga upper level ng EDSA paglampas ng Australia Bridge patungo sa Buendia. At reklaman tayo ng kaunti palibas sa mga nagsuspend ng klase ang Eastern NCR LGUs at karaniwan ding work from home ang government workers kapag Bernes. Hindi naman masikip kundi moving pa rin ang traffic wala Ortigas area hanggang sa may boarding sa lungsod ng Mandaluyong. Ngunit pagsampa ng Guadalupe Tulay patungong Southern NCR, rampang na ulit ang radyong volume ng mga sasakyan ngayong maulang umaga ng August 14. Ako si Edniel Porrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, yung Taguig hindi nagsuspende sa Kayang Makati, ano? Edniel? Yung Makati sa Taguig hindi nagsuspende ng klase? May pasok pa din? Southern LGU, pero dito sa Eastern LGUs lahat ay nag-announce na ng plus suspension. Tama ito. Mandaluyong, Pasig, San Juan, puro walang pasok na pala ito. Puro na walang pasok. Puro walang pasok. Okay. Ang nagme-message sa atin yung mga taga Makati saka mga taga Taguig. Siyempre, iba sila sa Makati. Thank you, Edniel. Nandito na tayo ngayon sa bahagi ng Pasay City. Ako pa rin sa Edniel Porrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:09 ng umaga, nakakaranas ng matinding init ng panahon ang ilang bahagi ng Mindanao sa kabila ng matinding pag-ulan naman sa Luzon dahil sa habagat. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 40 degrees Celsius. Ang tindi, ano? Ang heat index sa New Bataan, Davao de Oro, dahilan para suspendihin ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Suspendido rin ang klase sa Misamis Oriental matapos na umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index na itinuturing na danger level. Wala rin pasok sa Cagayan de Oro City simula kahapon hanggang ngayon dahil sa maalinsangang panahon. Sa Mindanao, walang pasok dahil sa init. Dito sa Luzon, walang pasok dahil sa ulan. Isipin mo, no? Nga naman ang ganun buhay, talaga. Alas 7:10 ng umaga, umabot naman sa 44 na insidente ng landslide, soil erosion at rock slides ang naitala sa iba't ibang bahagi ng Baguio City na ang pinakamatindi ay ang pagguhunga ng lupa sa barangay Gisad na ikinasawi ng 10 katao. Batay ito sa report ng Rapid Management o Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa nasabing report, nasa 170 weather-related incidents ang naiulat na sa Baguio City matapos ang ilang araw na walang tigil na pag-ulan. Umabot sa mahigit 200 pamilya sa 45 barangay sa lungsod ang apektado. Nabatid na marami pa ring evacuees ang pansamantalang nanunuluyan sa Baguio International Academy. Karamihan ay mga residenteng apektado ng landslide sa barangay Gisad, Surong. Inamon ni Palace Press Officer Jose Claire Castro si Caloocan Representative Egay Erice na mag-usap sila sa harap ng media ukol sa mga paratang nito laban sa Administrasyong Marcos. Kasunod ito ng pahayag ni Erice na puro pakitang tao lamang ang panawagan ng Pangulong Marcos. Nakakasuhan ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon din ni Castro ang paratang ni Erice na hindi kayang ipakulong ni Marcos si Romualdez dahil hindi naman umano direkta nakakausap ng mambabatas ang Pangulo hinggil dito. Inimok ni Castro si Erice na kumilos kung may alam siya sa umanay collect all scheme sa garbage collection na kinasasangkutan ng ilang local government officials. Si Congressman Erice ang isa sa pinakagusto kong makausap, kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo. Saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga, mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Hawakan nyo nga sa tenga. Yan po ang madiing pahayag
ni Palace Press Officer Claire Castro ang hinamon. Egay Erice. Yeah. Hindi nyo alam si Egay Erice, mapatol sa babae yan. Tingnan natin, ha? Samantala, humirit naman si Senator Ping Lacson na imbestigahan ang rehabilitation ng EDSA matapos lumitaw ang maraming lubak gayong wala pang isang taon mula nang ito'y simulang komponhin sa iniharap nitong Senate Resolution number 594. Hiniling ni Lacson sa Senate Committee on Public Works na magsagawa ng inquiry in aid of legislation upang reviewin ang pamantayan sa disenyo at engineering at matiyak ang pananagutan ng mga sangkot sa proyekto. Layunin ng investigasyon na matukoy kung maayos bang naisagawa ang rehabilitasyon na gamit ng tama ang pondo at nasunod ang mga pamantayan sa proyekto, lalo na at may mga bagong lumitaw na lubak at iba pang sira sa EDSA dulot ng pagbaha tuloy-tuloy na pag-ulan. Alas 7:14 ng umaga, tiniyak ng Malacanang na walang magiging leadership fund sa ilalim ng panukalang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinumpirma ng DPWH na wala silang ganitong klaseng pondo para sa susunod na taon. Git ni Castro, lahat ng mga proyektong nakapaloob sa proposed 2027 DPWH budget ay batay sa totoong pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Binigyan din ito na tangi ang mga plano at programa lamang na may kompletong documentary requirements ang isinumite para matiyak na naaayon ito sa panuntunan ng Department of Budget and Management. Nilinaw ni dating Public Works Secretary Manny Bonoan na nabuo ang Senate Leadership Fund matapos maalarma si Pangulong Bongbong Marcos sa laki ng mga congressional insertion sa pambansang pondo. Ayon kay dating Secretary Bonoan, binuo ang naturang sistema bilang makabagong paraan upang mapigilan ang mga insertions na umaagaw sa budget ng DPWH, ngunit hindi ito naging matagumpay. Sa affidavit na isinumite ni Bonoan sa Sandigan Bayan, sinabi nitong nagugat ang problema noong 2023 nang matapyasan ng halos 88.8% ang budget para sa mga foreign assisted projects. Ipinaabot niya ito ng dating kalihim sa Pangulo dahilan para mabahala ang Pangulo at ipag-utos na tiyaking patas ang distribution ng resources lalo na sa mga mahihirap na lalawigan. Sinabi ng dating kalihim na iminungkahi niya ang pagkakaroon ng Senate Leadership Fund para maisama na sa proposed DPWH budget ang priority projects ng mga senador nang sa gayoy hindi na mababawasan pa ang pondo ng ahensya. Alas 7:15 na ng umaga, susunod! Dito boy! Uy, meron daw higit 100 Pinoy ang inaresto sa China. Sabi po ni Secretary Chidoro, ito daw po ay blackmail na ginagawa ng China. Yan at iba pa sa pagbabalik ng mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero, magandang balita ito lalo na para sa ating mga GSIS members at pensioners. Ano ba yung magandang balita mo na yan, kumbachero? Mas pinalawak kasi, kumbachero, mas pinalawak na, mas pinadali pa at mas pinalaki ang GSIS Balik Ginhawa Chu! Aba, maganda nga yan. Ano ba ang pwedeng ma-avail ng mga miyembro ng mga pensyonado dyan? Ay, pwede silang makatanggap ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwang loan amortization mula December 2025 hanggang May 2026. Paano kung may arrears na yung loan? Ay, no problem. Pwede pa rin mag-apply basta't hindi pa due and demandable yung loan. Ayan, kaya sa ating mga GSIS members and pensioners, samantalahin na ang pagkakataong ito. Mag-apply na sa GSIS Balik Ginhawa 2 gamit ang GSIS Stats app. Mas malaking ginhawa ang hatid ng GSIS para sa inyo. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, Chityam, Chap, Chit, Hun, 7:17 na umaga. This time, Champion na milyonaryo pa. pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na
milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Oh, so good! Komeo Sotanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dummy. Komeo Sotanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Pilipino. Tinawag naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na pambablackmail ang ginagawa ng China. Naharas umano ang mga Pilipino kahit wala namang mga pagkakamali. Hindi daw maiahalin tulad ang ginawa sa mga Pilipino sa China na ginagawa ng mga otoridad dito sa Pilipinas dahil sangkot sa iba't ibang mga illegal na gawain ang mga Chinese na nagpupunta sa bansa na inaresto ng otoridad. Samantala, may 5 potential sites na ang Department of Energy para sa pagtatayo ng nuclear plant sa Pilipinas. Ito ay sa gitna ng mga ginagawang paghahanda ng pamahalaan para sa susunod na yugto ng Nuclear Energy Program. Ayon sa Department of Energy, sumailalim na sa initial assessment ang mga naturang sites sa Bataan, Palawan, Masbate, Pangasinan at Camarines Norte. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, target ng DOE na magkaroon ng hindi bababa sa 1,200 megawatts ng nuclear capacity sa 2032 at iakyat ito sa 2,400 megawatts sa 2035 at 4,800 megawatts sa 2050. Pangunahing balita! Alas 7:25 na umaga, abalahin nga natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary Rex, magandang morning! Sikatan niyo po sa kasika Jerry. Jerry Katuning, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. It's our pleasure po, Secretary. Yung pong dami ng mga naapektuhan ng mga pagbaha, pag-ulan itong mga nakaraang araw, kumusta po? May nabasa kami na nasa 5 billion ang inilaan nyo para sa at any time meron kayong mahuhugot para sa ating mga kababayan na tutulungan? Katuning, at this point in time, nakapaglabas na tayo ng almost 900,000 na family food packs mula nung Monday hanggang ngayon. So, malaki-laki na yung nailabas natin. Patuloy tayong nag-disperse kasi may mga area pa na may tubig kaya humihingi pa ng tulong yung mga local government unit nila para matustusan yung mga kailangan ng kanilang mga naging affected families. Now, pagdating naman sa pondo, Katuning, kung matatandaan natin, yung Quick Response Fund ng pamahalaan, wala sa DSWD yun, pero doon kami kumukuha. Kumbaga parang replenishment fund yun eh. Nasa Office of Civil Defense yun, pero pagka may kailangan na kami, pwede nila kami kasinahan. Malaki pa yun. Kaya huwag tayo mag-alala sa mga wag naman sana. Kung may mga dadaring pang sakuna within the remainder of the year, handang-handa naman tayo, pondo-wise at family food pack-wise. Yung family food pack, ulit-ulit ako doon dahil ang pangunahing pangailangan lagi pagkain. Bago naman yung financial assistance. So bago tayo sumabak dito sa kabagat na sunod-sunod, mga 5.2 million na food packs ang nakakalat sa 1,000 na warehouse. Kaya mabilis tayong nakaka-responde. Pero ito, ang na-dispatchan nyo na, 900,000 plus food packs. Marami-rami na po, ano? Marami-rami na, kaya medyo mabilis tayo nakaka-dispatch. Kasi di ba, kung matandaan nyo, dati pa tayo naka-empake, naka-ready na yan, naka-pre-position na yan. So, ang gusto ng ating Pangulo, yung certainty, yung walang agam-agam yung mga kababayan natin pag may ganitong panahon, may pagkain ba sila makukuha. Meron. Kasi
naka-pre-position na yan sa isang depot warehouse bago pa magkaroon ng sakuna. Yan hong 900,000 food pack, Secretary. Saan ang concentration ng mas malaking distribution? Nandun lumabas? Good question. Central Luzon. Central Luzon. Kasi yung Pampanga at saka yung Pampanga, Bulacan at saka to some degree, meron rin konti sa Nueva Ecija at Bataan. Pero malaki talaga yung disbursement natin sa Central Luzon. Medyo malaki-laki rin sa Region 4A, lalo na sa Cavite area, yung mga bayan niya na tinamaan ni MBC. Yan, dalawang area. And then, pangatlo, yung Ilocos Norte region naman, La Union, lalo na. Kayo po ba ay kailangan pang dumaan sa LGU o diretso na po ang DSWD to our kababayan? Kasi wala naman, di ba, sa local government code, ang disaster response, local government di ba? Saka wala kaming sapat na tao para talagang gawin yung distribution one by one. So, ang ginagawa natin, sila muna magre-respond kasi may sarili silang mga quick response sa pondo. Sa batas, dapat sila muna. Ngayon, pag ulan na yun, hindi sila sa klodo. Hindi naman lahat inaasa sa amin, pero kung talagang kapos na sila. Pero, in every site, meron naman kami mga social worker na nakikipagtulungan sa kanila para ma-monitor na maayos yung distribution. Ito ho'y distribution sa mga evacuation centers o pwedeng kahit na nasa kanilang mga bahay na hindi na kinailangang evacuate, nabibigyan din? Kasi rin, iba-iba Sa isang lugar katulad ng nagpunta ako sa Kawit ng isang araw, may mga hindi na na-evacuate dahil tumaas yung tubig, agad-agad. So, ginawa ng LGU, doon papasok ng LGU, wala naman kami mga equipment. So, yung palsa nila, yung mga goods namin, sabay kami na nag-distribute papunta sa mga bahay. Meron din tayo sa mga ibang area talaga na kailangan sa labas ng evacuation center dahil hindi naman lahat nag-evacuate dahil marami-rami yung pinag-uusapang pamilya. Halimbawa, sa Kalumpit, sa Hagonoy, meron sa evacuation center, pero nagpatulong yung LGU dahil nga sa lawak ng mga naapektuhan, binabahay-bahay nila. So, dalawang modality. Meron na sa loob, meron na sa labas. Nasa labas. Ito ho, Secretary, napaka-kakaiba itong nangyayari ngayon sa atin. Dito sa Luzon, binabaha tayo. May mga lugar na walang pasok dahil mga pag-ulan-ulan. Sa Mindanao pala, sobrang init naman. Wala rin mga nagsususpindi rin ng classes. Doon ho ba walang sumisigaw sa inyo na, Secretary, tulungan nyo naman kami dito. Kulang rin kami sa pagkain. Wala pa naman tayo sa Mindanao except that gusto lang parimahin tayong lahat na yung mga pamilya natin na apektado sa Sarangani at saka sa Davao Occidental mula ng earthquake, hindi pa naman nakaka-fully recover yun So tuloy-tuloy pa rin tayo mag-food release doon. Kasi pagkamat wala rin earthquake, may rin aftershock. So may mga iba na nasa mga tent pa rin kasi natatakot umuwi sa kanilang bahay, di ba? May mga iba yung bahay kinupuli pa. So tuloy-tuloy pa rin tayo doon. Pero pagdating sa matinding underground, wala pa kami nakukuha. Pero sana naman, wag naman umabot sa gano'n. Oo nga, sana naman. Okay, samantalahin na rin namin ng pagkakataon, update lang dun sa programa ninyo na wala nang gutom, yung hunger incidents daw po bumaba. Opo. Yung food stamps, tama-tama kahapon. Kasi, ano nangyari ito kasi yung Globe Telecom, private sector, nag-commission sila ng SWS survey para ma-monitor yung programa ng gobyerno. Kasi di ba, bakit naman, alam nga, kami may programa, kami mag-monitor. Self-serving yun. So, ginawa nila, nagpa-survey sila ng Enero at saka nagpa-survey sila ulit ng mga next quarter, mga April. To check kung effective ba itong program na to. Kasi 600,000 na pamilya ang bahagi ng programa. So, kalap-kalap yan sa 51 provinces. Nung nag-survey sila, una mataas yung kagutuman sa hanay ng mga beneficiaries. Mga 33%, 1/3. Ngayon, ipagtak natin yung 26%. Halos 7 points at 6 to 7 points at ibinaba. So, malaki. Tumatalab yung programa. So, bakit 51 provinces? Kasi itong provinces, itong mga po yung nakakaranas ng matinding kagutuman. Sila yung humihina ng national average natin kapag nagkakaroon ng SWS na quarterly survey. So, basically, ang sinasabi natin, tumatalab yung programa at nananuniwala kami na kapag di ba, every quarter meron yung SWS na regular survey, tatanong kami anong ginagawa niyo, may kagutuman. Ito yung ginagawa natin. Hopefully, unti-unti nang mababa yan yung national survey
Dahil yung mga pinaka nasa laylayan ng probinsya na listahan, tinutulungan natin heavily. At mind you, itong survey na to kaya SWS, sila kasi gumagawa ng quarterly survey na yun. Yung regular. Yung ginamit. Yes, parehas na talagang ginamit. Ano ba target po ninyo? Well, ang target natin dapat 750,000. Yan kasi yung sinabi ng PSE na food poor. Yan talaan na yan, galing sa kanila yan. Galing sa akin. So 150 to go. This year natin, pinapasok na natin yun. At ang goal natin, syempre, ang direktiba ng Presidente. Ikutol goal lang. Pangarap to ng Presidente natin. Sana by the time natapos tayo sa administrasyon sa 2028, dapat wala ng gutom. Kaya tawag sa programa, walang gutom. Walang gutom. Teka, yung nabanggit yung 51 provinces, may 20 pa yung hindi na aabot ng programa o hindi na pupuntahan dahil wala namang gutom talaga doon? May gutom doon pero mababa. So we let their local government with their own intervention come into the picture. Kasi kung makita nyo, targeted to eh. Ibig sabihin, yung food poor lang, ito yung mga pamilyang hindi kumikita naglalagpas sa 13,000 kada buwan. So hindi lahat ang mahirap, kundi yung mahirap sa pinakamahirap ang hinanap natin. Sa talaan, 750,000 households lang yan sa Pilipinas. Para lang Sek, pasensya na, maabalahin lang kita. Ano po yung bagamat na ipresenta nyo na sa amin doon po sa mga bagong nakikinig sa atin, ano ba tong programa na to? Ano ba ang ginagawa nyo dyan? Paano ba ini-execute yan? Ini-implement yan? Apo. Yeah. So, una, kumisi tayo ng talaan sa PSE. Kasi importante malaman sino. Lagi naman yung natanong paano at sino ba yung nakinabang. Diba? Apo. So, sabi ng PSE, meron tayong 750,000 ng pamilyang Pilipino na rated food poor. Ibig sabihin, ito yung mahirap sa pinakamahirap. Kumalat pa sa 13,000 pesos yung kita kada buwan. Kaya kulang na kulang talaga sa pangunahing pangangailangan katulad ng pagkain. Pagtapos nun, hinanap natin sila, binigyan natin ng parang mga ATM card, electronic benefit card ang tawag doon. Nag-load tayo ng 3,000 na food credit. Hindi pera. Food credit. Oo. Pupunta sila sa mga accredited na tindahan sa lugar nila. Ano ba itong mga accredited? Hindi ito mga malalaking grocery kundi mga farmers co-op to, mga maliit na micro, small and medium enterprise. So, tinutulungan din natin sa programa na to, yung maliit natin magsasaka. Farm to people to, walang middleman. Pupunta sila itong kada buwan at ang pwede lang nila bilhin, 3,000 worth na pagkain, pero nakakagroup ko yun. 50% carbohydrate, 30% protein, 20% fiber. Bakit nakaganon? Kasi yung biglang Pinoy ng DOH, ng FNRI, Food and Nutrition Research Institute, yun ang sinusunod natin. Nagagawa yun? Nagagawa yung ganun, Secretary? Walang soft drinks? Baka yung iba, kumuha pa ng beer. Hindi, nagkukunan natin sa Amerika, diba? Controversial kasi pwede ang soft drinks, pwede ang junk food. Kaya hindi. Basta kain natin, nutritious, delicious, affordable. Wala masarap at tapos yun, at the same time, meron silang kondisyon saan ina-update natin sila sa test ng mga skills para pwede natin sila isabak sa job fair para magkatrabaho sila. Kasi di ba, ang rationale natin, ang taong gutom ay hirap magtrabaho. Wala kang enerhiya. Mag-aral. Magtrabaho ka. Yun ang goal natin. So actually ang ganda nung programa, especially yung binanggit nyo na yung mga magsasaka natin, ang problema nga ng mga magsasaka natin, yung presyo ng kanilang produkto at kung paano pa ima-market, ngayon meron ng market ang mga small and medium enterprise na kung saan naman bumibili itong mga beneficiaries ng Walang Gutom program. Tama, kasi yan gusto ng Presidente, walang middleman at kung may makikinabang sa pera ng gobyerno, dapat yung mga beneficiary lang, kundi yung mga magsasaka rin. Kasi matutuwa ka, doon sa mga accredited na retailer natin, nagsimulang micro, ngayon small na sila. So, ibig sabihin pumangat-angat rin sila dahil sa mga programa ng gobyerno. Actually, pwede pong kanin yan pwedeng palawakin kahit na hindi itong Walang Gutom program. Yung pong sistema na yon na merong yung farm to table di ba? Farm to table kahit na yung mga middle class families, kung meron lang talagang connection, yung bang malilink up yung producer to consumer
na mababawasan yung papel ng mga middlemen, palagay ko medyo may pagkakalagyan yung ating mga magsasaka dito. Yung tatandaan niyo yung batas ni Senator Kiko Pangilinan, yung sakiksaka. Yung sakiksaka, yun ginagamit na ng hindi mo na magpa-procure kung accredited farmers group yan, wala nang procurement, negotiated na kaagad. So ngayon, bigyan ko yung idea, itong balik tayo sa disaster, hindi na kami nagbigas diretso sa magsasaka. Yung bigas sa loob ng mga food packs, yung 900,000 na food packs na lumabas, galing na sa magsasaka yun, doon na sa kiksaka, mas mabilis, at like I said, tama ka, putulin natin yung mga middleman, wala nang papatong sa gitna. Pati yung mga feeding program namin, nagsasaka rin ang ginagamit natin doon. Yung mga kinakain ng mga bata sa daycare center, as much as we can, kinukuha namin sa mga magsasaka na rin yung diretso. Ang ganda ng programang yan, nakikinabang ang magsasaka, at saka sekretary doon sa walang gutom, ano rin yan ang magiging resulta rin yan, mababawasan ng kriminalidad dahil karaniwan naman yung sa mga gipit kaya nakakagawa ng nauso yung kahit sa patalim kumakapit. Dito ba sa Metro Manila may malaking impact na itong walang gutom? Very unfortunately, wala mababa. Okay, maraming mahirap sa Metro Manila. Pero yung food poor, mababa ang incidence ng food poor sa Metro Manila. Meron lang tayo mga pocket areas katulad ng Tondo, doon nag-operate tayo. Meron tayong mga pockets of poverty, ito yung mga nakikita yung depressed area, doon kami nag-operate ng walang tutong program. Sa Tondo, very class, meron tayo doon. So yung mga nakikita yung depressed area, doon tayo nag-operate. More of pockets of poverty ang tinikila natin dito sa Metro Manila. Okay, nako, Secretary, maraming salamat po sa inyo. Ulitin lang namin, natutuwa kami dahil para kayong jukebox. May mga isang hulog lang ng 5 piso alam na pagka tumirada kayo, kumpleto na sa detalye. Sa ulitin, Secretary Rex Gatchalian, and congratulations again dito po sa survey na kayo po yung number 1 top performing cabinet member. Congratulations. Maraming salamat. Magandang umaga po, Secretary. Happy weekend! Happy weekend. Thank you. Yuhu! Pangunahing balita. 7:40. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Anne. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media
Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde, naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon. Ay! Magandang morning kay Kong GP Pajernos. Kong GP! Wala ba tayo dyan? Tayong pinagkakaabalahan nyo ngayon, Kong GP? marami Retired na yata ito si Kong GP sa Ganun politika. ba? Kabata-bata ay nagre-retire. Si Kong Ador Plato, Kong Bachero, kahapon ay nakatutok pala doon sa interview natin kay Direk Loris Guillen ng NIA. Ano sabi niya? At panay daw ang sigaw niya ng tama yan. Tama yan. Oo. Sana lalo na mabigyan ng yung paglalagay ng mga dagdag na dam sa mga dam sa existing sa mga upstream. May binabanggit nga siya diyan sa pagitan daw ng Ipo Dam tsaka ng Angat yata kung di ako nagkakamali binanggit niya. Napag-uusapan na rin daw yon at minsan pinapatawag nga rin nila si Administrator Loris Guillen. Eddie Guillen. Eddie Guillen. Gandang umaga po, Kong Ador Plato. Magandang morning din kay Governor Jun Abdain. Kung ba dyan sa malakas na naman baulan dyan sa Zambales? Parang kanina orange rainfall warning doon. Sa Zambales. Kaselo Lagmay, kumusta ba dyan sa lugar ninyo? Ayan. Ay baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na! Sa gitna po ng mataas na presyo ng gasolina sa bansa ay ang pagtaas ng demand ngayon sa electric vehicles gaya ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagdala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. Nauna ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Sa halagang 1,578,000 pesos, maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV, ang Cherry Tiggo REV. Ano pa hinihintay? I-test drive na yan! Pangunahing balita! Magandang umaga rin pala kay Chairman Altenco. Chairman. Altenco, alam mo ba yung Pagcor Guarantee? Oo, yung Pagcor Guarantee website. Ayan, para sugpuin na lumalalang kasong na illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro. Laban dito ay nilunsad ng Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaring i-check ng publiko na sabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Chairman Altenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan
protektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalian sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Ayan, sinabi mo pa. Kumpatsero, napapansin ko ang daming gustong maging healthy ngayon, exercise, vitamins, healthy food. Ayan. Pero minsan nakakalimutan na natin ang isang mahalagang bahagi ng katawan. Sabi ni Tina Nolasco, tama! Oo, yung tiyan yun. Ay, kapag hindi maayos ang digestive system ay pwedeng maapektuhan ng overall well-being, kaya mahalagang alagaan ito araw-araw, hindi lang pag may nararamdaman na. Ayan, kaya magandang idagdag sa ating daily routine ang BioPro. Dahil ang BioPro ay may 19 probiotic strains na nagtutulungan para suportahan ang healthy digestive system at mapanatili ang balanse ng good bacteria sa ating tiyan. Hanapin po ang BioPro sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide. Available na rin sa inyong favorite online shopping platforms. BioPro ang inyong daily probiotic partner. Si Tina Nolasco ay may update tungkol po sa estudyanteng nabanggit natin kanina, estudyante ng De La Salle University na nahulog. Paano ba nahulog? Sa 10th floor ng gusali. Babaeng bagong estudyante. Bagong estudyanteng babae na ito. RH9 Tina Nolasco, Kamin Tina! Ka Jerry, nagdasal o nag-sign off the cross pa umano bago tumalon etong 18 years old na estudyante ng De La Salle University sa Maynila. Yan ang kwento ng mga residente dito sa partikular dito sa Noli Agno Street, corner Reyes Street, Barangay 708 sa Malate, Maynila nang mangyari ang insidente. Pero eto, patuloy na natin mga residente, Tina, nakakita? Oo, ka Jerry, dahil itong gilid nitong gusali na mismo pinagbaksakan mula sa ika-10 palapag ng Enrique Razon Sports Complex Building ay may mga residente ditong naninirahan. Baka ingay nung Tina, sandali lang ha. Ang ingay, ano ba yung maingay na yun? Het. May ugong. Ay, ang ugong eh. Tina, ayusin nga natin ha. Balikan ka namin. Ang ganda nung gusto nating malaman yung pangyayari. Kasi ang unang report, aksidente. Humiga sa Pasimano, tapos nahulog. Parang na off balance, nahulog. Parang suicide ang dating. Parang ganun. Het, ikaw nga muna, Het. Ayusin lang natin yung kay Tina. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop. Sinabi ni Ross, he is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI. I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung bawat hakbang ko na magtayo, gilang ang bituin ako'y uun sa'yo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and para show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una. Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa Ka-Jerry 2x2. Ay lakay, tapusin lang natin tong ulat ni Tina Nolasco. Medyo nakakabahala kasi to, pero let us avoid using the term. Let us avoid using the term, Tina. RH9, Tina Nolasco, ano sabi nung kapitbahay dyan? Sa kabilang building ba? Kabilang gusali ba yung mga na-interview ninyo? Tina? Yeah. Katunying. Katunying, Go ahead. oo. Yung mga nakakita mismo. Iba't iba ang kwento nitong mga residente sa gilid ng Enrico Rezon Sports Complex Building along Noli Agno Street dito nga sa Barangay 708 sa Malate, Maynila. Dito sa nangyaring insidente na umano'y nahulog na 18 anyos na babaeng estudyante ng De La Salle University. Sa ating pagpunta mismo sa lugar na nakita pa natin ang mga patak ng kandila sa tapat ng isang puting van na ayon sa mga residente sa lugar ay ang mismong lugar kung saan bumagsak ang biktima. Iba-iba nga ang kwento ng mga residente na ating nakapanayam at kwento nga ng mga ito ay nagdasal pa umano at nag-sign of the cross ang biktima bago tumalon. Ayon naman kay Rodolfo Andres, isa sa mga traffic attendant sa gilid ng gusali na nakasaksi rin sa insidente, bigla na lamang may lumagabog na malakas na tunog sa may tapat na puting high-ace van at doon niya na nakita ang babaeng estudyante. Pakinggan natin ang ilan sa ating mga panayam. Hindi. May nakakita kasi. Bago tumagal nagdasal. Nag-choose muna siya. Ano ako papunta ako roon. Lakad ako. Andiyan ako ngayon, dyan ako. Hanap ko ng kotse, bigla na nilagay kong bag. Kala ko nagmanggaan dito. Pagkano ko yun, dati. Dito lang ako, punta ako. Katunyeng ka, Jerry, sa kasalukuyan patuloy pa nating sinusubukang makuha ang update sa investigasyon ng Manila Police District kaugnay dito sa nasabing insidente at una na ngang naglabas ng pahayag ang pamunuan ng DLSU at nakiusap na galangin ang privacy ng pamilya ng biktima. Ito, si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Nakakaawa naman yung, especially yung mga naiwanan, yung magulang kumbatsero. Tinding dalamhati yan. Oo, sobrang dalamhati. Ang simple lang, kumbatsero, ang bilang magulang naman kahit papano, kahit may otoridad na rin siguro tayong magsalita sa parte ng ating mga anak. Pagka meron kayong mga dinadala. Meron kayong dinadala, mag-usap tayo. Sa party naman ng mga magulang, kung tingin nyo, mararamdaman mo naman tayo na ang mag-initiate ng pakikipag-usap sa ating mga anak nang hindi sila sinisiil. Hindi sila sinisiil. Huwag yung maramdamang pag may... Parang pinipressure pa sila. Parang pinipressure Lalo sila. na ngayon, ang mga kabataan ngayon, ayaw ng... Feeling na nape-pressure sila o feeling na yung pakiramdam nilang sinisita sila. Oo, sinusumbatan, ginagagalitan. Man lang, sabi nga there are 1,000 ways to skin a cat. Kayang-kaya natin yung mga magulang. Importante talaga ay open communication. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Wow, ang saya. Isang barangay